Gusto nang panagutin ng Kongreso ang mga taong nakikinabang o kumakasangkapan ng mga bata sa krimen. Sa ilalim kasi ng kasalukuyang Juvenile Justice Act, walang pananagutan ang mga sindikato o sino mang mananamantala sa mga bata. Pinagtatalunan naman ng Senado at mababang kapulungan kung ibababa ang edad ng mga pananagutin sa batas. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, papanagutin na nga ng batas yung mga sindikato kahit yung sino man na gumagamit sa mga bata para gumawa ng krimen. Yan yung response ng legislature doon sa mga panawagan na para mga menor de edad na yata ay nagiging mga kriminal. Sinisimula na ng Kongreso ang pag-amyenda sa Juvenile Justice Act. Nahuling ng snatch ng cellphone ng 15 anyos sa itatago natin sa pangalang Michael. Aminado ang binatilyo na gawa raw niya ito dahil wala siyang pangkain. Di raw siya umuwi ng bahay dahil sa takot sa ama. Sobrang kagipitan po. Hindi pa po kasi ako makain nun simula umaga. Pag lumuwi pa ako, gugulpin po ako eh. Nakita ko tatay ko, nakaupo sa may riles, babatak sila. Hindi na nag-aaral si Michael, hiwalay ang kanyang mga magulang at ang ina niya ay may iba ng pamilya. Nasa pangangalaga siya ngayon ng DSWD. Sa Camarines Sur, isang 11 anyos na batang lalaki naman na tatawagin nating si Marvin ang nahuling matapos magnakaw sa isang tindahan. Hindi ito ang unang pagkakataong nahuli si Marvin. May kasamahan pa umunong ibang menor de edad pero nakatakas ang mga ito sa pulis. Pero sabi ni Marvin, inutusan lamang daw siya. Nagbalat lang ako. Nagdara lang na ilawang ko na. Sabi nga, minsan lang sila maging bata pero bakit tila may mga naliligaw ng landas? Ayon sa DSWD, posibleng araw na mga bata ang ginagamit sa mga krimen ngayon. Bagaman kung titingnan ang datos na hawak nila, 2% lamang na mga krimen ang masasabing sangkot ang mga menor de edad. From the circumstances that is now being observed, it is possible that children are being used. Paano nga ba dapat tratuhin ang mga menor de edad na nasa sangkot sa krimen? Sa kasalukuyang Juvenile Justice Act o Republic Act 9344, walang pananagutan ang mga sindikato o mga taong kumakasangkapan sa mga bata sa mga krimen. Nais na yang baguhin ng Kongreso. Nasa proseso sila ngayon ng pag-amyenda sa batas. Sa aprobadong bersyon ng Senate Bill No. 3324, maximum period ng parusa sa krimen ang ipapataw sa sino mang gagamit o makikinabang sa paggamit ng mga bata o yung mga nananamantala sa kahinaan ng mga bata para mambuyo, magbanta o magpasimuno na gumawa ito ng krimen. Ganon din ang gusto ng Kamara, maximum period agad sa mga gagamit sa mga bata. Oh, yun ang maganda yun. Di ba? Maganda talaga yun. Halimbawa, kung gagamitin yung bata ng mag-robbery, sindikato, isip ba yun ng bata? Pero pinagtatalunan pa sa Kongreso ang minimum age of criminal responsibility o edad kung kailan dapat panagutin ang isang menor de edad. Sa bersyon ng Senado, ang isang bata, 15 anyos pababa, ay hindi dapat kasuhan o ikulong. Bagkus ay isailalim ito sa isang intervention program sa halip na ibalik agad sa magulang. Pwede rin siyang ilagay sa isang youth care facility. Kung murder, homicide, kidnapping, rape, robbery, carnapping o drug trafficking o yung mga krimen na may parusa ng lampas 12 years ng pagkakakulong ang kaso ng bata, automatikong ilalagay siya sa bahay pag-asa. Pero ang Kamara gusto itong ibaba sa 12 anyos. Sa bersyon ng Kamara, ang mga bata edad 12 pababa ay ibabalik sa mga magulang o kamag-anak. Maliban na lamang kung ang krimen ay may parusa ng 12 years pataas. Kung ganun raw, ituturing na raw kasi na alam na ng bata ang kanyang ginagawa at ipapasok siya sa intervention program ng DSWD. Kung mas matanda naman sa 12 anyos pero bata sa 15 at guilty, isususpindi muna ang sintensya, ilalagay siya sa DSWD at kung hindi magbabago ay ipapataw na ang parusa pag nag-18 na ito. Ituturing siyang youthful offender at pwede siyang arestuhin. Pero para sa isang grupong tumutulong sa mga batang nasa sangkot sa krimen, masyadong mababa ang edad 12 para panagutin sila sa krimen. It's going to be a downward spiral. The moment you jail a child, it's going to be difficult to rehabilitate him.
Jessica, kagabi ay sinimulan na ng Kongreso yung Bicameral Conference Committee hearing para nga pag-isahin yung kanilang bersyon. At, pero hindi sila natapos yan. Itutuloy na lamang nila ulit yan sa Monday. Ayon dito kay Senador Kiko Pangilinan, yung primary author doon sa Senate, ay sana raw ay maihabol nila ito at para mapirmahan na ng Pangulo sa lalong madaling panahon. Jessica? Okay, ang problema, Joseph, hindi naman lahat ng crimes involving children, merong sindikato na nasa likod nila. Yung mga batang hamog, I doubt kung may sindikato doon. Mukhang random yung kanilang mga pagnanakaw doon sa mga sasakyan stuck in traffic in EDSA, for example. Assuming halimbawa na yung bata ay ang pwede na silang pumasok kasi dyan dun sa may discernment. Ibig sabihin alam na ng bata na mali yung ginagawa nila dyan. Now, it changes the perspective of the law. Ang ginawa ng Senate version dun sa amendment nila is mas proactive. Mas maraming papel ngayon yung DSWD in the sense na hindi agad ito turn over sa mga magulang. Papasok na yung DSWD for what they call an intensive rehabilitation program. So ang DSWD na magtatakda kung paano i-rehabilitate yung bata. Kasi sa dating batas, yung umiiral ngayon na batas, yung 9344, ay medyo yung role ng DSWD hindi masyadong highlighted. So ngayon, doon sa proposal ng Senate, ay medyo aktibo yung DSWD sa pag-rehabilitate doon sa mga bata. Okay, but again, do we need another law to go against criminal syndicates who are using children? Ang sinasabi kasi dun sa Senate, dun sa annotation nila doon sa kanilang committee report, ay ina-acknowledge nila. Apparently, to answer your question, probably, Kasi dun sa 9344, binibigyan mo kasi tinatanggalan mo ng criminal liability yung isang bata na 15 years old in the law. And that's, as we can see, ay kahit naman yung PNP nagsasabi na parang na-exploit yan. Hindi yan nagagamit para protektahan yung mga bata, kundi nagagamit to the advantage of mga criminal syndicates. Okay. Given that situation. Kasi parang sinasabi ngayon na walang batas. So, yung mga criminal syndicates who are using children, wala lang. They don't have anything to face anumang charges, di ba? Kasi parang third party yung gumagawa eh. Parang halimbawa, kailangan mo munang patugain yung bata doon sa krimen and then pwedeng maging accessory yung mag-accessory, pwedeng conspiracy yung magiging krimen doon sa naikakaso mo, But this one makes it very specific. Okay. At mukhang recognize naman ng Senado na yung law ay medyo naaabuso, Jessica. Well, any law that will protect children is good. Yung nga lang, I kind of find it hard to believe na hindi mahahabol yung mga criminal syndicates using children just because we don't have a specific law for this. In any case, maraming salamat, Joseph Morong.